Magandang araw po mga Kapinoy. Araw ng Miyerkules. Okay. Lahati na ng work days, ng work week, ano? Lahati na, Miyerkules na eh. Okay. So, magandang araw sa inyo kahit saan man kayo naandun, umaga, tanghali, hapon, ano? At sana naman ay maging maganda rin ang araw ninyo. Pero dito po sa amin ay medyo makulimlim po at maambon na ng konti. So, more or less mukhang medyo madilim ang ating araw, ano. Pero despite the fact na medyo madilim, abay medyo mataas po ang ating temperatura ngayon, ano, 52 degrees Fahrenheit. Okay, so ayos na rin. Kita niyo naman, wala na akong jacket. Pwede na, kayang-kaya na 'to, ano. Nakakasawa na rin naman na naka-jacket. At maganda nga ngayon at medyo painit na, no. At katulad din po ng nangyayari sa atin sa Pilipinas, abay mainit na pa rin ang temperatura. At hindi lang yun, pati yung nangyayari sa ating politika, no? Okay, so balikan natin kung ano yung nangyari nung isang linggo. Alright, so in-interview si Lisa Marcos at inamin niya na bad shot na si Sara Duterte sa kanya dahil sa pagtawa niya at mukhang pagsang-ayon sa sinasabi ng kanyang kapamilya sa isang rally na si President ay bangag, sabog, adik, lahat-lahat na, ano, na tumatawa siya. Tumatawa si Duterte. Si Sara Duterte nung panahong sinasabi ng kanyang ama yon sa isang rally. At ito naman po ay siyempre natural lang na magalit itong sumama ang loob itong si Lisa Marcos dahil siya ay asawa ng presidente, no? At ito naman pong interview nito at sinabi ni Lisa Marcos na to ay sinagot naman ni Sara Duterte na hindi ko mandato ang kung ano mang nararamdaman ni Lisa Marcos, ano? Para na niya sinabing, wala akong pakialam sa feelings mo. Okay, hindi ko trabaho yang intindihin ang feelings mo. Well, tama rin naman, ano? Okay. So, at ang latest ay ano ang ginawa ng presidente? At ano ang sinabi ng presidente sa bangayan sa salitaan o nung dalawa ni First Lady at ni Sara Duterte? Ang sagot ni Bongbong Marcos, si Sara Duterte ay mananatili sa kabinete ng Department of Education bilang Secretary of Education. Okay. So, yan po ang mga facts na nangyari. So, tingnan natin ano naman ang implikasyon nito. Ano ang implikasyon ng mga pangyayaring ito? At tingnan natin mga tanong na dapat siguro nating sagutin. Bakit kaya hindi talaga matanggal ni Bongbong Marcos itong si Sara Duterte sa Department of Education? Considering the fact na yung mga ina-attendan niya, mga pinupuntahan niya na mga rally ay humihingi ng kanyang pagbibitiw, ano? So, at ito bang si Sara Duterte, ito ba'y competent na maging Secretary of Education? Ano ang implikasyon ng pagiging naandun niya as Secretary of Education? Lalo na't sinabi niya lately
na wala siyang alam sa larangan ng edukasyon. Ano? Okay, so tingnan natin. Bakit hindi matanggal-tanggal ni Bongbong Marcos, ano? Kay Sara Duterte. So, bakit nga ba? Siguro, alam ni Bongbong Marcos na medyo malakas pa rin ang mga Duterte, no? Malakas pa rin ang mga Duterte. So, kung tatanggalin niya si Sara Duterte bilang Secretary of Education, marami magagalit sa kanya. Lalo nang babagsak ang popularity niya, no? Okay? So, we're expecting that. Ano, parang ine-expect ko na yan na talagang yan ang mangyayari pag tinanggal niya si Sara Duterte sa ngayon. Ano? Ang tanong, bakit naman hindi nagbibitiw si Sara Duterte sa pagiging Secretary of Education? Secretary of Education, correct. Secretary of Education. Bakit? Siguro, ito'y opinion ko lang, dahil pag siya ay nagbitiw, parang inamin na rin niya o sumurrender siya sa labanan ng Marcos at Duterte. Kasi sasabihin ng mga Marcos, aba, ay siya nagbitiw. Hindi kami nagtanggal dyan. Okay? So yun. Pero dapat ba talaga na hindi siya magbitiw? O dapat ba talaga na i-keep ni Marcos si Duterte sa kanyang kabinete? Ano ang magiging implikasyon niyan sa atin, sa ating mga estudyante? Ano? Lalo na't inamin ni Sara Duterte na wala siyang alam sa larangan ng edukasyon. So, saan ko naman sinasabi to? Saan ko naman kinuha na sinabi ni Duterte na walang alam siya sa larangan ng edukasyon? Ito po ay sa isang interview. At sinabi niya doon na kaya hindi niya na-review o hindi niya ni-review ang latest curriculum ng DepEd. I think they call it matatag curriculum. Kasi sabi niya, wala naman daw siyang expertise diyan, ano? Sa larangan ng edukasyon, kaya hindi na niya ni-review. At pinababayaan na lang niya ang curriculum na yan sa mga eksperto ng nasa department niya. At ang talaga lang daw ginagawa niya sa Department of Education ay pukpukin ang mga tao at ang mga tao niya at making sure na ginagawa nila ang trabaho nila. Okay. Alright, so tama ba yun? Unang-una, paano kaya niya napupukpok ang mga tao niya? Paano niya nasisiguro ang mga tao niya ay gumagawa ng tama kung siya mismo ay hindi niya alam ang dapat gawin? Ano? Ako naman po, ito'y pansarili lang, ano. Ako naman po ay nagtatrabaho din sa isang manufacturing company. May mga tao din po akong hawak, ano po. Pero yung pong mga taong yun ay sinisiguro kung alam nila ang ginagawa nila. Paano ko nasisiguro? Dahil alam ko po yung ginagawa nila. Ano? The moment na sila ay mapunta diyan sa posisyon na yan na aking inassign or hinire, ay tinuturuan ko na po sila kung ano ang dapat nilang gawin. Kung ano yung mandato, ang kanilang dapat nilang gawin, at
the power of delegation para makagawa naman ako ng ibang gawain ko. Ano po? Pero at least alam ko yung ginagawa nila. At every time na nakikita ko ang ginagawa nila, na I'm making sure, nire-review ko kung tama yung ginawa nila. Kasi at the end of the day, ako din po ang sisisihin. Ganon din po ang Secretary of Education, lalo na yung mga naandyan sa mga atin sa gobyerno. Hindi po ibig sabihin ay wala kang alam diyan sa hindi mo na i-review. Dapat we have to ask from the government na they could be responsible. They must be responsible for what they do. Alam dapat nila kung anong ginagawa nila. Alright? So, katulad niya, si Sarah. Right? Sabi niya, wala siyang alam dyan. Assuming na talagang wala siyang alam, pero tinanggap mo yung posisyon na yan. Dapat naman, 2 taon ka na dyan, dapat naman pag-aralan mo naman at least kung ano yung ginagawa ng mga tao mo. Alamin mo kung tama yung mga ginagawa ng tao. Pag-aralan mo. Hindi ba? Kung hindi mo kayang pag-aralan at hindi mo alam ang ginagawa ng mga tao mo, lumayas ka na dyan. Hindi ba? Lalo na po ngayon na mayroong crisis ang ating edukasyon. Actually, hindi po tinatanggap ng mga tao natin dyan na may crisis. Ano po yung crisis na sinasabi ko? Alam niyo po, yung meron pong PISA report. Ano ba yung PISA report? Na sinasabi ko ngayon? PISA report is, I think, Program for International Students Assessment. Yan po ay sa 81 na countries. Tayo po nung 2018 ay out of 81 ay pang 79 nata tayo. Kulelat na kulelat. Kulelat na kulelat. Pero, my God, nakakaya. Nitong 2022, naglabas na naman ng PISA report. Tumaas-taas naman tayo ng konti. Naging pang 76 tayo. 76. Wow! Kulelat pa rin. Hindi po ba tayo nakakaya? Hindi po ba yan crisis sa ating edukasyon? Yan po ay crisis para sa akin. Mahirap pong tanggapin. Padalawa, meron pong study na nangyari ata na yung ating best learners ay sa atin, sa Pilipinas, yung ating mga best learners ay nasa medium learners lang when it compared sa mga bansa ng Thailand, Vietnam, Brunei. At ito pa, yung ating mga best learners ay worst learners compared sa Singapore. Aba, yan po ay crisis para sa atin. Crisis yan. Pero sa bagay, sabi nga ng mga, how we call this, ng mga, may kasabihan po na kung isang politiko ay gustong yumaman, make sure na yung kanyang mga subordinates o yung kanyang mga tao, yung mga bumuboto sa kanya, ay mahihina ang ulo at walang edukasyon. Kasi pag po walang ulo at walang edukasyon ang mga tao bumuboto sa kanya, aasa na lang po yung mga taong yun sa kanya. Aasa na lang. Okay? So, ang politiko naman, sige, pera, pagkain, whatever. Gagapiranggot po yun sa mga kinikita nila. Yan po ay mga, kumbaga ay nasa kakaunti lang, mumu, kumbaga. At tayo naman, yung mga Pilipino na walang alam, sige, ay tinutulungan tayo niyan, Tinutulungan tayo niyan, kaya iboboto natin. Pero hindi po yun.
Dapat ang ginagawa ng politiko para lumaki or maging asensado ang buhay ng gobyerno at ng mga tao ay dapat mag-invest sa mga edukasyon. Ang problema, pag nag-invest ka sa edukasyon, problema ng ano yan, ng politiko. Baka maisip, siguradong maiisip ng mga tao na nakapag-aral na we deserve better. Ano? Okay. So, I mean, isipin po natin, sunod, yun pong itong pag-amin ni BP Sara na wala siyang alam dyan sa edukasyon, ay para pong alam po yung orchestra, orchestra, yan po ay grupo ng mga musikero na tumutugtog ng sabay-sabay at may nagbibigay po ng magandang tunog, yan ang orchestra. Sa harap po ng orchestra ay conductor. Ang conductor, yan yung nagkagagaya, nakikita niyo. Yan po ay yung nagsasabi o nagmomostra kung ano ang gagawin ng ng mga musikero. Pero para po yung si Sara Duterte yung naggagagaya, nagkokonduktora, at yung mga tao niya, yung miyembro, yung mga experts niya, yung mga musikero. Paano po malalaman ni Sara Duterte ng konduktora na maayos kung hindi niya re-reviewin yung mga tunog ng yung mga ginagawa ng mga tumutugtog, kung hindi niya pakikinggan ng maayos kung tama. Alright? Dapat naman siguro pakinggan niya ang mga ginagawa ng mga musikero, Ganun po 'yun eh. Dapat alam niya. Hindi yung basta nalang pababayaan, tumutugtog naman siya, di okay na. Kahit wala sa tono. Ngayon, ano naman ang implikasyon nito, itong si Bongbong Marcos, bakit naman hindi patanggalin? Alam natin kung bakit niya tinatanggal, pero hindi ba dapat humingi tayo ng makapag-demand tayo sa presidente? Dapat mag-demand tayo sa presidente na maglagay ng tamang tao sa bawat departamento, lalo na sa Department of Education. 'Di ba? Nagbabayad tayo ng mga ating mga taxes every year. All right? We are expecting the best that the government should give us, right? So, isipin mo inilagay sa isang departamento ang isang taong walang alam. So, anong gagawin nga niyan? Wala, right? Wala, bulok. Mabubulok lalo ang ating edukasyon. So, dapat talaga palitan na. The president must be accountable to us. Palitan na niya ang mga sekretary niya na walang alam sa kanilang ginagawa. The president must do better. Okay? Wala akong pakialam kung ano ang gawin ni Vice President at ni First Lady. Magbangayan na sila na magbangayan tungkol diyan. Pero, dapat naman si Presidente Marcos ay maglagay ng tamang taong may alam sa pwesto. Alright? Maglalagay ka ng tao sa Department of Education, napakarami pong taong may alam niyan. Magagaling na tao. Hindi yung vice presidente na inaaming wala siyang alam. Okay? At hindi lang po yan sa Department of Education. Sa lahat po, across the board, lahat ng departamento.
Dapat tunay na mga expert at may alam sa kani-kanilang departamento ang ilagay. Hindi po yan puro political, alam mo naman, yung mga utang na loob sa politika. Nandiyan ka, kasama ka sa nakatulong ka sa pagpapanalo ko, okay, lalagay kita dyan. Hindi po ganun. Ano? So, okay. So, ang ating hanggang diyan na lang muna, ano? So, again, kailangan po, kung ayaw magbitaw ni Sara Duterte, dapat naman ang presidente, paltan na siya. Dahil his constituents deserve the best. Ano? Lalo na sa larangan ng edukasyon. At kung ito naman si Sara Duterte, para naman kay Sara Duterte, ano? Kung may delikadesa ka, lumayas ka na diyan sa pwesto kasi pabigat ka lang, hindi ka nakakatulong. Ano? Tama na ang politika. Alright? Okay, so isang maulang araw. Bye-bye. Hanggang sa muli.